Okay lang po. Meron po? Sige na, ikaw na. Nagliligalig yung alaga ko. Hindi ako makabasa. May sakit eh. Ayan, sige po. Doon po tayo, sa John 6 verse 16. Ayan, makipagbukasan po tayo. Sa John 6 verse 16 to 21. Sabi dito, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Sabi niya po sa 16, nang gumagabi na, nagpunta ang mga tagasunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Madilim na at wala pa rin si Jesus, kaya sumakay na sila sa isang bangka at tumawid papuntang Kapernaum. At habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon. Nang nagkasawagan na sila ng 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa kanilang bangka, at natakot sila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot." Kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating agad sila sa kanilang pupuntahan. Ayan, purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen po. Amen. Praise God. Parang bitin, sumakay sila. Hallelujah. So, sabi niya po dito, bago po yan, mag-pray muna tayo. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Father God, we praise you, we magnify your name, we come to you, Panginoon, by the name of your Son, the living Son, Jesus Christ. Hallelujah, Lord. We praise you, Panginoon. Thank you for giving us, Panginoon, the opportunity na patuloy na maaral, Panginoon, ng iyong mga banal na salita. Salamat din, Panginoon, sa pagpapatawad mo at paglilinis mo sa bawat isa sa amin, O God. Sa mga oras na to, patuloy kong inilalapit ang aking sarili, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa aming mga buhay, Panginoon, at patuloy kang magbigay, Panginoon, ng pangunawa, Ama, na sa taas, Panginoon, ng wisdom na meron ka at hindi sa amin, Panginoon. Patuloy mong itago ako sa iyong likuran, Panginoon, at patuloy kang ikaw, O Diyos, ang maitaas sa aming mga buhay, Ama. Sa iyo ko po, Panginoon, inaalay, Panginoon, at nawa, Lord, maitanim to sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, Panginoon, at mabaon namin, Ama. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Ayan, so makikita po natin. Okay. Okay, sige po. Parang bitin lang kasi siya. Pero anyway, sige po, tingnan natin kung anong sasabihin ng Panginoon. So sabi niya dito, the disciple go out to the sea of Galilee. Now, when evening came, his disciple went down to the sea, got into the boat, and went over sea toward Capernaum. And it was already dark, and Jesus had not come to them. Na po. So, nagpaiwan po si Jesus, nung sila ay pagkatapos silang magbigay ng mga pagkain that time, si God, yung character po ni Jesus, madalas makikita nyo, minsan kapag gusto niyang mapag-isa, lumalayo din siya sa mga disciple, sinabi niya dun sa mga disciple, kung mapapansin nyo dito, na pinauna niya yung mga alagad niya, yung mga disciple niya, na pinauna niya po sila kung saan sila pupunta. At makikita niyo dito yung pagsunod ng mga disciple ni Jesus kapag sinasabi niya. Kasi kung ikaw yan, dark na, gabi na nun, di ba? It was already dark, sabi niya. And Jesus had not come to them. So, pinayagan nila, andun yung pagsunod nila, nauna sila, di ba? Tayo minsan tayo hindi ko siguro natin iiwanan yung ating pero dahil andun yung pagrespeto nila si God kasi mayroon siyang paraan at kaparaanan sa kanyang mga disciple, at meron din siyang kaparaanan sa kanya para sa sarili niya po na alam niya kung kailan na siya magkakaroon ng dapat intimacy sa Panginoon, sa kanyang Ama sa langit. Ito yung time na gusto ni Lord na kahit mga disciple niya hindi niya kasama. Dapat ganun din tayo, Meron tayong sariling intimacy, sa ating Panginoon, Hindi laging nasa ministry, Hindi laging may kausap, Minsan hinahanap din ng Lord na ikaw at siya lang yung magkaroon ng intimacy. Alam nyo ba na yung mga ganitong klaseng gawain, it is fellowship, yes, it's help us,
no, to boost our spiritual growth, to boost our spiritual mind, our spiritual physically, emotionally, na po, mentally, it helps. Pero alam nyo ba na ang totoong love na binibigay natin sa Lord is when the time we have intimacy, yung mag-isa mo lang, yung nakikipag-date ka sa Bible mo. Kasi once na ikaw, hinahanap mo yung Bible mo na mag-isa lang, means pinipili mo na makatagpo ang Panginoon ng mag-isa, na ikaw at siya ang nag-uusap. Dapat meron kayong ganun na moment sa buhay nyo. Yung hindi tayo nabubuhay lagi sa ministry, kailangan lagi may kausap, na po, hindi ganon. Sometimes, hindi nyo ba napapansin na minsan, sa buhay ninyo, no, pag wala kayong, sinasadya ng Lord, niloloob niya na wala kayong makausap kahit isa. Kahit mga panahon na nasasaktan kayo, panahon na may problema kayo, panahon na kailangan mo ng kausap, pero bakit di ka makatagpo ng kausap? Kasi busy sila, no, may ginagawa sila, may iba silang kausap, 'di ba? Niloloob po ng Lord, no? Sometimes God allows those moments because nakikita niya na mas busy ka na sa ministry, mas busy ka na sa disciple mo, mas busy ka na sa ibang mo pang ginagawa. Wala kang oras, totoong oras na intimacy sa Lord. And that is wrong. That is very, very wrong po, na wala tayong intimacy. Kaya tayo tinatawag na disciple. Alam niyo po kung bakit niya tinawag na disciple yung kanyang mga kasama? Hindi niya sinabing believers sila. Ang tawag niya sa kanila, disciple. Bakit? Kasi may mga disiplina. Kaya dapat ganun ka din. No? Kaya disciple, dinidisiplina, may disiplina. Nagpapadisiplina. Amen? Kaya, dapat po, kung tayo ay mga leaders na, kung tayo ay mga ano na rin, po, dapat tinuturo natin yung self-check, self-intimacy, no? Between God at ikaw. Dapat meron ka nun. Dapat may notebook ka na devotion mo. Meron kang nakakausap mo si Lord. May prayer ka na si Lord at ikaw lang. Hindi, baka nagpe-pray ka lang kapag nandito na sa mga gawain na ganito. Diba? That is wrong. Mali po na nag-grow tayo ng ganon. Hindi dapat ganon ang paglago ng isang Kristiyano. Kung gusto mong lumago, na po, kung gusto mong lumago, ang totoong paglago, na po, ang pounded ka ng word. Pounded ka ng prayer. No? May mga tao at may mga Kristiyano po mas maraming busyness, no, sa pagkakaroon ng ministry, no, na nakakalimutan na nila yung totoong intimacy. Ang intimacy ang pinakamahalaga, no po, hindi ang ministry. Maniwala po kayo. Hindi kayo masisave ng ministry, hindi kayo masisave ng pastor ninyo, hindi kayo masisave ng mentors ninyo, hindi kayo masisave ng kahit sino. Only your intimacy through the Lord, only your foundation through the Lord po ang makapagsisave sa inyo. Kasi dun nabibuild ang iyong intimacy, yung foundation mo, no, through the Word, because the Word is God itself. No, kaya dito makikita ninyo yung disiplina po ng Panginoon sa kanila. Para magkaroon siya ng intimacy sa tatay niya. Even in the dark. No, hindi namimili ng oras, hindi namimili kasi nung mga panahon na yon, kapag already dark na, several of the disciple doon po ay mga fishermen, no po? Tapos yung kanilang kapag pumupunta sila sa boat nila, no po, doon sa kanilang mga bangka, no po, kapag gabi na po ang concern po nila is maiano po ang kanilang mga bangka, maigilid nila, pero dito ang gawa ng Panginoon sa kanila, humayo sila, 'di ba? Lumakad sila that time. Na po nung gabi na 'yon. Kaya sabi niya, Jesus had not come. No, for the second time po, yung sa kanyang disciple, no, ito yung second time na hindi siya sumama sa mga disciple niya. Nung una, yung papunta siya sa Galilea, that is the first storm, kung natatandaan ninyo, no po, makikita niyo yan sa Matthew 8:24, no po, makikita niyo doon, that is the first time na hindi siya sumama sa disciple niya, at pangalawa ito, na hindi siya sumama, at pinauna niya yung kanyang mga disciple. Na po. At makikita niyo doon sa unang hindi niya pagsama, doon niya ni-rebuke at kinal niya yung storm, 'di ba?
doon niya po ipinakita sa kanyang sa mga disciple niya na ang liit-liit. Hanggang ngayon ba wala kayong pananampalataya? Natatandaan niyo po yung sinabi ng Lord sa kanila na gano'n, no? That si Jesus po na gusto niya na magtiwala yung kanyang mga disciple sa mga bagay na hindi nila nakikita. Yun ang concern ni Lord. Matuto silang magtiwala na po, hindi sa mga bagay lang na nakikita ng mga mata nila. Kaya dito makikita nyo, the wind disrupts their effort to cross the sea. Pinipigil ulit sila. No, this time, dati pinakalm ni Lord sa unang pagtawid nila, pinakalm ni Lord yung storm. This time, patawid din sila, nagbo-blow din. Then the sea arose, sabi niya ganon, because of the great wind was blowing. Second time na po ito. Kasi yung unang time, yun yung nagkinown ni Lord, yung bagyo. So sabi niya dito, yung hangin, napakalakas ng pag-ihip ng hangin, sa kanila. At ito yung nagbigay sa kanila ng troublesome dahil yung dagat, imagine niyo po yung kwento, pag nagbo-blow siya ng malakas, yung dagat, 'di ba, syempre, aalon po yan na malakas, na magiging sagabal sa kanilang paglalakbay dahil nagsasagwan po sila that time. Pakimute po sa mga bagong pasok. Salamat po. Yan. So, ibig sabihin, a great wind was blowing, sabi dito. Yung sea ng Galilee, 'di ba po? Suddenly, nagbigay ng parang, bakit kung kailan din nila kasama si Jesus Christ, that time, naging violent yung wind and storm. Quickly, suddenly, di ba? Kasi maayos naman nung umalis sila. Tapos, bakit nung nasa kalagitnaan na? Sometimes it is a test, na naman sa ating mga buhay, Hallelujah. Kaya, minsan, sa buhay mo, dumadating talaga yung suddenly, bakit biglang andun yung bagyo, andun yung pagsubok, suddenly okay ka naman, bakit andun yung violent storm ng buhay mo? Amen? 'Di ba? Ganun yung sa kanila, personally, literally, makikita natin doon na magkakaroon ka talaga ng takot kasi nasa kalagitnaan sila ng dagat. Yun nga kasama nila si Jesus that time Natakot sila Natutulog si Jesus sa bangka. Ngayon pa kaya na hindi nila kasama si Jesus? Can you imagine kung gaano sila kinakabahan that time na suddenly nagyanig sila, nayayanig sila sa pamamagitan ng malalakas na alon, sa pamamagitan ng malalakas na hangin, 'di ba? Yun nga kasama nila si Jesus that time. Natatakot sila noon. Natakot sila, ginising nila. Don't you care? 'Di ba? Ano niyo ba? Natatandaan niyo ba 'yung kwento niyo? Don't you care, Jesus? Mamamatay na tayo sa bagyo. Di lalo na ngayon na hindi nila kasama si Jesus. 'Di ba? Kaya nagmamadali sila makapunta, Kaya sabi niya dito sa verse 19, so when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near the boat, and they were afraid. But can you see, nung nasa panahon sila ng delikadong sitwasyon, Jesus always there. Jesus come to His disciple walking on the water. Sa mga panahon na nakakaranas ka rin ng bagyo sa buhay mo, 'di ba? Laging handa si Jesus. Jesus will never be late. Hindi siya nalilate. Lagi siyang perfect timing. Hindi siya nahuhuli, hindi siya nauuna. Lagi siyang perfect timing. Pag alam ni Lord na kailangan natin ng tulong, lagi po siyang nandun. Laging nandun ang Panginoon. At makikita natin, nakita siya ng mga disciple para iligtas sila. Kasi yun yung isang katangian ng Diyos natin. He is our Savior. 'Di ba? He is our protector. Kaya natin siya natatawag na protector and Savior kasi this is the attitude ng Lord. Yung mga panahon na nasa delikado kang sitwasyon, even kamatayan, kapatid, they can die. They can die. Pwedeng tumaob yung boat nila. 'Di ba po? Sa critical na sitwasyon ng buhay mo, Jesus is always there. Jesus is always there.
Na po, huwag niyong kakalimutan kahit ano pang sitwasyon, katayuan, kalagayan na nararanasan ninyo sa buhay. Jesus will never be late. Sabi nga, God is close to the broken heart. 'Di ba? Sabi nga niya, siya ay malapit sa mga broken heart. Kabaligtaran siya ng mga tao. Kung ikaw, pag marami kang problema, nilalayuan ka ng mga tao, no? Kasi wala ka na daw sinabi, kundi puro problema, puro problema. Tama ba? Kapag iniiyakan mo sila, iyak ka na lang daw ng iyak, wala ka na daw sinabi, puro problema, lalayuan ka nila. But that's the difference between your Lord. 'Di ba? Between your Creator. No? Yun yung difference ni Jesus sa tao bilang Diyos natin. Si Jesus kasi, the more na nagkakaroon ka ng pagsubok, the more na wala nang gustong sumama sa'yo, the more na iniiwan ka, the more na wala ka nang makausap, the more na ayaw nila sa'yo at tinataboy ka nila, the more na lumalapit siya. The more na gusto niyang makinig sa'yo. Amen? The more na gusto niyang mapalapit sa'yo, maging more closer to you. Kahit pa sabihing kamatayan, yan. Kahit pa sabihing nagpi-50-50 ka na, Jesus is always there. Andun siya na laging papalapit sa'yo, hindi palayo. Hindi siya yung katulad na ibang tao. Yung tao papalayo sa'yo, siya papalapit sa'yo. He is always ready to comfort you. He is always ready to help you. He is always ready to save you. He is always ready to redeem you. He is always ready to forgive you. That is, yun yung God na kilala mo. Yun yung God na Diyos ko at Diyos mo. No? Wala siyang pakialam kahit anong nararamdaman mo. Basta siya lalapit sa'yo pag alam niyang kailangan mo siya. Kaya yun yung ginawa ni Jesus. At nakita nila siya. Sabi niya, so when sabi niya, they saw Jesus walking to the sea. 'Di ba? Yung lahat ng bagyo ng buhay mo na pwede ka nang mamatay, takot na takot ka na, si Lord tinatapakan lang niya. Amen po ba? 'Di ba? Yung mga lahat ng kinakatakutan mo, no? Lahat ng mga problema mo, lahat ng wavery sa buhay mo, saan ka man, sinishake ka man ng buhay mo right now, yung Diyos mo tinatapakan lang. Lahat ng takot na takot ka na, problemado ka na, si Jesus nilalakaran niya lang. Naglalakad lang siya sa ibabaw ng lahat ng takot mo. Because Jesus is above all. Amen? Jesus, sa katakot, sa cancer, Jesus is above all. Sa katakot, sa sakit, sabihin mo, name it kung anong sakit yan. Jesus is above all. Amen? Saan ka takot? Diba? Sa mga tao na maninira sa'yo, sa mga tao na naggagasip sa'yo, sa mga tao na hinihila ka pababa. Ano yung bagyo mo right now? Ano yung hangin mo? Ano yung mayanig sa pananampalataya mo? Pera, financial na provision, pangangailangan, Jesus is above all. Ito yung mga panahon na nagkakaroon ka ng frustration sa buhay mo, natatakot ka. Jesus told them, diba? Pinaparamdam ni Lord, andito ako. Habang pinapanood sila from miles, diba? 3 or 4 miles, kung gaano kalayo yung kanilang nilalakad. No po? Si Jesus ang lumalapit sa kanila dahil alam ni Lord na kailangan niya sila. No po? Lahat yung mga disciple na yon, kailangan nila ng Diyos. Ganon din tayo. Sa bawat wavery ng buhay natin, shaking ng buhay natin, changing ng buhay natin, we need Jesus. At lahat ng mga frustration natin, mga fears natin, mga unbelief natin, mga storm ng buhay mo, kahit hindi mo na siya ma-describe, tinatapakan lang ni Jesus sa ibabaw ng paa niya. Because Jesus is above. Jesus is walking on the sea. Sa panahon na mga takot na takot sila, they are afraid, but Jesus is walking on the sea. Diba? On the top of the water. Naglalakad siya.
ito yung mga panahon na hindi pa handa yung mga disciple, no? Na nakikita nila yung supernatural help. 'Di ba? Naranasan mo na ba yun sa buhay mo? Yung supernatural help na hindi mo kaakalain. 'Di ba? Hindi mo kaakalain, but Jesus is there. 'Di ba po? Andun siya, na sinorpresa niya, na-surprise sila sa panahon na natatakot sila. Andun yung supernatural help na dumadating. No? At dumating din yung point na yon na kapag nung nakita nila, nung mga panahon na natatakot sila, Jesus reminder. 'Di ba? Jesus remind them. No? Siya yung naging reminder sa kanila. Na po, na sa mga panahon na ang mga rason nila ay ang takot, nag-remind si Lord ng magtiwala kayo. Magpakita ulit si Lord sa kanila. Yung mga undoubtedly nila, yung mga doubt, mga kanilang tawag sa Tagalog noon, mga pagdududa nila, yung doubt nila, na po, laging nandun si Jesus. Laging nandun siya na para siyang laging sumasalo no ng mga bagay na kailangan niyang i-build ang mga disciple niya ng pagtitiwala sa kanya. Tapos ano sabi niya sa verse 20? But he said to them, "It is. I do not afraid." They saw walking, 'di ba? And they are afraid. Sabi niya, "Huwag kayong matakot." Sabi niya kasi sa English, "Oh, ako to." Sabi niya, "Huwag kayong matakot." It is, sabi niya. 'Di ba? Jesus was enough to announce his presence. 'Di ba? He was with his disciple and would meet them their frustration and fears. 'Di ba? Andun yung panahon ako to, 'di ba? Parang enough na kay Lord na sabihin niya lang na ako to. 'Di ba? Na dapat ganun din tayo. Sa mga panahon na frustrated tayo, sa mga panahon na may takot tayo, no, yung binabanggit mo lang yung Jesus, na alam mo lang na nasa tabi mo si Jesus is enough. Enough presence dapat sa'yo. Na alam mo, kasi nagtitiwala ka sa Kanya, na alam mo na hindi Kanya pababayaan. Di ba? Yung presensya niya, alam mo. Di ba? It is. Sabi lang niya, ako to. Do not be afraid. Di ba? Ganun dapat tayo ng mga disciple na mananampalataya. Pangtakbuhan natin lagi si Jesus una. Kaya dito, do not be afraid, sabi niya. Jesus come to bring supernatural help and comfort to his disciple. His presence gave them what they needed, even though he came in unexpected way. Alam ni Lord yung kailangan nila. Kaya even in unexpected way, nandun si Jesus. Ano po? Andun si Jesus. Sa Matthew 14 makikita niyo doon, 'di ba? Nung unang doon dito sinabi ni Jesus doon nung siya ay si Peter, about kay Peter, nung nag-ask siya kay God na pwede ba ako maglakad sa tubig? For the short time nakapaglakad siya. Na po? Pero dito sabi niya dito, huwag kayong matakot. Ako to. Ibig sabihin pala, kapag kasama natin si Jesus sa buhay natin, pag alam natin na kinikilala natin at alam natin na may Diyos tayo katulad ng Jesus na kilala natin, even in unexpected way, even in amazing way, 'di ba? Yung tinatawag na, meron pang tinatawag na way doon mysterious way. Amen? 'Di ba? Jesus know. Alam ng God. Alam, when God create you, no, ikaw creation ka lang ng Lord. Alam ng Lord kung anong kailangan mo. No po? Dahil siya nag-create sa'yo, alam niya kung kailan siya dapat lalapit sa'yo, kung kailan ka nagiging frustrated, kung kailan ka nagkakaroon ng fear. Alam ni Lord yung perfect timing. Na you need His supernatural help and comfort. Hindi ka niya pababayaan. Kaya dito makikita ninyo sa verse 21, Jesus bring them to their designation. No?
Nung una sa verse 20, pinaramdam ni Lord yung calming sa word ni Jesus. Nung narinig nila yung tinig ni Lord, no? Naririnig mo pa lang yung tinig niya. Na-calm sila, no? At sabi niya, ano sabi niya? Jesus bring them to their destination. Then they willing to receive him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. Diba? Nagulat na lang sila. Nandun na sila sa destination na pupuntahan nila. Kapag ikaw, nagtiwala ka sa Diyos mo, yung Diyos na to, yung tinatawag natin si Jesus Christ, no? Kapag nagtiwala ka sa Kanya, kahit ano pang pinagdadaanan mo na tinatapakan lang ng Diyos sa Kanyang paanan, makakapunta ka sa destination mo. Maniwala ka, kapatid. Ang Diyos ang magdadala sa'yo sa destination na pupuntahan mo at kung saan ka dapat. Yung right path. Kaya nga sabi, your word is the lamp of my feet. Amen? Your word, sabi niya, ikikintal ko sa puso ko para hindi ako magkasala because word itself is Jesus itself. Kaya nga kapag sinasawata mo, kapag lumilihis ka sa gusto ng Diyos, kapag hindi naka-align ng mga ginagawa mo, mga trabaho mo, mga relasyon mo, amen? Mga nakakasama mo, no? Kapag hindi ka nakasurround sa people of Christ, at ang relasyon mo ay taliwas sa gusto ng Diyos, maniwala ka, there's always blocking in your prayer. Kailangan tama ang relasyon mo. Una sa Diyos. Kasi kapag mali ang relasyon mo, kapatid, may mali sa'yo. Believe me or not, kahit masaktan ka ngayon right now, kapatid, pag may mali sa relasyon mo, may mali sa'yo. Kasi kung nasa tama ka, you will decide always the right, true. Kasi yun yung maglilid sa'yo sa right path. Kasi kapag nasa right path ka, willing si Lord na patnubayan ka. Kapag nasa right path ka, nasa right relationship ka, ililid ka ni Lord sa right destination. Pero hanggat nasa maling path ka, nasa maling direction ka, mamamali ka ng direction. Kasi God is the truth. Pag sinabing truth, siya daw ang katotohanan. Diba? So kung nasa kasinungalingan ka, every word, everything na against sa word ng Lord is wrong. Everything. Maniwala kayo, lahat ng against sa word ng Lord is wrong. Kapag ikaw ay hindi naka-align sa word ng Lord, nasa wrong ka. Ano ba yung mga bagay na hindi naka-align sa word of God? Mga kasalanan na nakakamatay at alam mo yon, kapatid. Alam mo yon at alam ko yon. No, basahin niyo po sa Galatians 5, you will know. Andun lahat. Pagsisinungaling, 'di ba? Ano pa? Pagnanakaw, 'di ba? Pagwawalang habas na pagsasaya, pangangalunya, 'di ba? Ano pa ba? Pagpatay. Amen. Ano pang mga name it, 'di ba? Yun. May mga kasalanan na nakamamatay at it's not in the path of the Lord. No, kapag nandun ka sa kasalanan na yon, there's something blocking your blessing. Merong nagbablock sa'yo na bakit nagtataka ka, bakit hindi mo marating yung destination na gusto mo because there's something blocking on your way. Deny it or not, kapatid. Deny it or not, you can do it because it's your decision. Pero hindi mo pwedeng pilipitin ang word ng Lord to align to your word because it is His word at hindi yun babaguhin ng Diyos. Hindi mo pwedeng baluktutin ang salita ng Diyos para ipasunod sa gusto mo. You are just a creation. You should follow the Creator. Amen? Ganun po yun. Kaya kung gusto nating makareceive ng immediately na pagpapala, kaya may mga tao na nabablock ang kanilang blessing because there's something wrong in them. No? Sometimes it's a test, katulad ng nangyari sa kanila, but sometimes, there's something wrong. Most of the time, there's something wrong. Kaya hindi natin ma-receive yung tamang destination natin, yung tamang direction natin.
Kasi may hindi tayo mabitawan, may hindi tayo maiwanan sa paglalakad natin, sa paglalakbay natin. Because they are rowing the boat. At ikaw din yun, kapatid. Isipin mo na ikaw yung nakasakay sa boat na yon at naglalakbay ka sa journey ng buhay mo. This is your story. This is your story. If you want to receive the remarkable miracle of the Lord sa moment ng buhay mo, kung gusto mong magkaroon ng divine direction, divine destination sa Lord, no po, divine accomplishment sa buhay mo, divine moment ng buhay mo, divine protection ng buhay mo, kailangan mo rin magkaroon ng obedient to His will. At yun ay nakadetalye. Any nag-i-interfere sa prayer mo, any nagdi-delay sa blessing mo, you have to move automatically. Kasi even without your sailing, hindi ka magsagwan, kapatid. No? Because of your obedience to His will. Lahat ng effort mo, no? Lahat ng effort na ginagawa mo, kahit napakalayo pa ng lakbayin natin. Kaya nga sabi ng Lord pinagpapala niya ang mga righteous. Hindi niya pinapabayaan ang mga righteous. At pinapakinggan niya ang mga panalangin ng mga righteous. Believe me or not, kapatid, God will rescue you. Kasi Jesus want to work hard. Jesus want to work with you. Apo, wino-work tayo ni Lord. Yun ay proseso ng journey natin. Kaya kung may mga panahon at bagay na feeling mo, hindi naman yun magdadala sa'yo sa tamang destination mo, why not to let go? Baka yan lang yung nagpapabigat sa buhay mo, why not to let go? Sometimes, loving is sacrificing. No? Sometimes you have to let go. It doesn't mean you don't love them. Sabi nga not everything you fight for is worthy to fight for. Hindi lahat ng pinaglalaban mo, tama ka. At hindi lahat ng pinaglalaban mo is pipiliin mo, 'di ba, na mamatay ka, no? Dahil sa unworthy na pinaglalaban mo. Kaya kung gusto nating maramdaman po yung presence ng Lord sa buhay natin, na magtuloy-tuloy ang ating pagpapala, no, may mga bagay na hindi na dapat kasama sa paglalakbay mo, na dala-dala mo pa hanggang ngayon. Kasi kapag dala-dala pa natin yung mga bagay, ikaw at ako, anuman yung hindi natin mabibitawan sa harapan ng Lord at ayaw nating ipaanod, ayaw nating iwanan, no? Iyon yung hihila sa atin para hindi natin marating yung destination natin. Yung kanilang fear, yung kanilang frustration, yung bagyo, yun yung mga humadlang sa kanila. Literally. Pero sa atin, mga tao, maraming bagyo sa'yo, maraming alon, maraming shaking, maraming changing sa buhay mo. It's not too late, kapatid. Kung gusto mo na marating ang right destination at divine protection ng Panginoon, you have to go to the right path. Para maramdaman mo yung immediately the boat was land to where they're going. 'Di ba? Kung gusto mo ng suddenly arrival. Hallelujah. Sudden arrival yung naranasan nila. Kasi yung divine power ang kasama nila. 'Di ba? Yung remarkable miracle ng help ng Lord doon sa mga disciple, yung kanilang naranasan. Because they never refused Jesus. They never refused yung offer ni Lord. They recognize the King and Messiah. They assure that that is Jesus, the divine power who lead them. They claim, 'di ba? They claim that that's Jesus. Kaya yung mga expectation na po na alam nila kapag si Jesus ang kasama nila, no po, naranasan nila yung presensya ng Panginoon, yung miraculous and extraordinary power to arrive their destination. Kaya, kapatid, sooner or later, we will die. At ganun yun kabilis.
No po? Pero dito pinapaunawa sa atin that Jesus is the bread of life. He is the bread of life. He is our life. He is the way. He is the truth. Kaya if you want to live, live with Jesus. Live with the truth. Amen? Live with peace. Live with love. Na wala kang sinasagasaan. Kasi baka yun yung nagdi-delay sa'yo to get into the right destination. Baka yun din yung humaharang ng blessing mo. Kaya hindi ka makarating sa mga papuntahan mo. Kaya purihin ng Lord, ano po? Jesus is the way, ano po? And He is our protector. No, kaya any storm ng buhay mo, I believe that Jesus is the answer. Lahat ng kaguluhan sa mundong ito, Jesus is the answer. Maaaring masakit sa una sa'yo, masakit sa atin bitawan yung mga bagay na hindi dapat para sa atin. But when you realize, time, the door will open for you. No, lahat ng delay na nakikita mo, the door will open to you. The window will open to you. Sabi nga ng Lord, ba't di mo ko subukin? Diba? Because the secret, ang sikreto, para makuha mo yung heart ni Lord, is to believe in the Lord. Diba? Magkaroon ka ng banal na takot sa Kanya. Kasi kapag may mga taliwas ka pa na ginagawa na against the Lord, paano mo sasabihin na may banal kang takot kung lagi-lagi mong ginagawa yung mga bagay na nakakasakit sa Kanya? Paano mo sinasabi that you're obedient? Sabi po sa Ecclesiastes 13 or 12 kung di ako nagkakamali. Ang buong katungkulan ng tao ay magkaroon ng takot sa Diyos at maging obedient. Dalawa lang. Yun ang kalooban ng Diyos sa'yo, maging masunurin ka at magkaroon ka ng banal na takot because everything is from the Lord. Every good gift and perfect gift is from the Lord. Kaya yung destination ng journey ng buhay natin right now, no po, alam ko lahat tayo nakakaranas ng mga storm. Believe me or not, Jesus is the way to fulfill the right destination for you and me. No po, kung anuman yung ruin, anuman yung mga basura ng buhay natin, no, Jesus will cleanse us. Jesus will sanctify us. Jesus will recycle us. Jesus will redirect us. Kung mali ka ng way ngayon, i-redirect ka ni Lord kasi He is your map. No? Si God yung ating way. He is the truth. At sabi nga, yung more na naghahangad ng buhay ang mawawalan, ang more na nagsisik kay Lord ang magkakaroon ng buhay. Amen. Kaya purihin po ang Lord. To God be the glory. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Father, for you are our Lord, Panginoon. We ask for your presence. We ask for your holiness. We ask for your cleansing, sanctification, Panginoon, and purification sa aming mga buhay, Ama. We believe, Lord, that you are our God that knows your plan to us, not to harm us, but to prosper us, Panginoon, and give us hope. You are God na nagbibigay sa amin ng help, Panginoon, sa mga panahon na kami, Panginoon, ay kailangan ng tulong. You are not late, hindi ka rin nauuna. You are in the perfect timing, Ama. Hindi ka nagpapabayang Ama. Hindi ka nagpapabayang Diyos. Hindi ka nagpapabaya sa bawat nangangailangan sa iyo at hindi ka lumalayo sa lahat ng tumatawag sa iyo at naghahanap sa iyo, Ama. Kaya naman patuloy kong dalangin sa bawat isa na nandito, Panginoon, sa loob ng gawain, sa buhay ni Mami Ludi, ni Ate Jean, Panginoon, ni Veronica, ni Ate Evie, ni Hallelujah, ni Ashley, Panginoon Lord, ni Joy, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, ni Kuya James, Panginoon, Lord, at ang inyong lingkod, Ama. Patuloy niyo po kaming ilid sa tamang daan, tamang direction, Panginoon, ng aming buhay, Ama, upang marating namin sa tulong at gabay patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang divine direction, divine protection na nagmumula sa iyo, any storm ng buhay namin, Lord God. Alam namin that you are above all, Panginoon. Your throne, Panginoon, Lord, na pinahintulutan mo kami at pinapahintulutan mo kami na maupo, Panginoon,
Panginoon, sa kanang trono, Panginoon, Lord God, na Ikaw, O Diyos, ang nagbigay ng karapatan sa bawat isa sa amin, Ama, na na-born again, Lord God. Lord, makasunod nawa kami sa tuntunin at layunin ay sa iyong kalooban, Panginoon, na laging makasunod upang sa ganon, Panginoon, madatnan namin ang aming mga sarili at matunghayan mo, Panginoon, na kami, Lord, ay may puso na obedient, teachable at humble, Panginoon, sa harapan mo, Ama, na magkaroon kami ng intimate relationship through you, Lord God, para makita namin at maikintal namin yung word, Panginoon, sa aming mga puso at maging path ng aming light, maging lamp ng aming way, Panginoon, through the right direction at destination through you, O God. Thank you, Father. We praise you. You are our shepherd. We shall not want, Panginoon. Ikaw ang aming pastol. Ikaw ang maglilid sa amin, Panginoon. Sa garden, Panginoon. Sa luntian, Panginoon. At sa iyong tahanan, Ama, nag-aantay ka, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatin ang iyong pangalan, sa pangalan ng Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. All glory to God. Thank you po.